Kung titignan natin dito sa kasaysayan, nung tinatawag na Dark Ages, ay maraming pinatay yung mga dating mga pope. Ibig sabihin, pinagpapatay nila yung mga hindi nakikiisa sa kanila. At isang patunay na sinabi ni Pope John Paul na himihingi siya ng sorry dahil ginawa yun ng mga dating pope. Ngayon, ang strategy naman na ginagamit, hindi napapatay. Ang ginagawa naman ngayon na strategy is ipalaganap yung tinatawag na sinasabing hindi magagalit ang Diyos, huwag kang matatakot, hindi ka bababayaan ng Diyos, mahal ka ng Diyos, na kahit gumawa ka na ng mali, okay lang dahil ligtas ka na. Kaya binago nila yung strategy. Kaya nagtagumpay sila kung dati natakot yung mga tao dahil nga ayaw sumunod sa mali nilang aral. Ngayon naman, o ibig sabihin, ayaw sumunod sa patakaran nilang batas. Ngayon naman, ang nangyari, ang pinalaganap naman nila yung pangangaral ng mali at talagang marami silang nadaya doon sa maling aral na yon. At ang kasalukuyang pope, kung makikita natin sa balita, siya yung nag-advocate, siya yung nanguna na kailangang pasinayaan na at maging legal yung tinatawag na AI. Kasama pa niya lahat ng mga kilalang leader o mga mayayaman rin na mga leader sa iba't ibang bansa, mga presidente, hari, reyna, emperador, para lang i-advocate yung tinatawag na AI. The Holy Father did point out that AI could be used in positive ways. It could give people creative tools, could inspire people, it could broaden access to knowledge around the world. When the Pope arrived at the G7, which is one of the largest such gatherings outside of the UN General Assembly, he was up to everyone, especially politicians, to make good use of AI. Pope Francis added that AI would influence medicine, communications, education, politicians, and the workforce. Dahil iyon yung gagamitin na device para ang tao ay ma-detect. Ibig sabihin, surveillance siya. Ngayon, yung AI na yun, kapag ang tao hindi nagsimba, hindi nag-attend, walang attendance kapag araw ng Sunday sa church o sa simbahan, ang mangyayari, mawawalan siya ng supply ng pangangailangan. Supply para sa pangangailangan niya. Na ibig sabihin, hindi rin siya makakapagbili ng kanyang mga pangangailangan kung wala siyang attendance ng church ng Sunday dahil dun sa surveillance na hindi naman siya umattend. The biometric entry-exit visa tracking system, which we need desperately. For years, Congress has required biometric entry-exit visa tracking systems. We will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. At dahil din dun sa mga gagamitin ng mga apps, gagamitin ng mga AI, na madedetect siya kung nasan siya, na hindi siya sumunod dun sa sinasabi nilang batas na blue law o Sunday church attendance, na iyon yung tinatawag na marka ng Diablo na ipapalit sa marka ng Diyos, yung tinatawag na mark of the beast. You're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the churchgoer. It's going to bring back the churchgoer. And you have to see, I don't like the charts when I see charts where they're going in the wrong direction. Ladies and gentlemen, with your help and God's grace, the great revival. Ang kasalukuyang Pope ay talagang gumagawa na talaga siya ng paraan para malaman ng lahat
na mayroong climate change, na mayroong abnormal na panahon na hindi na maipaliwanag. At yung ganitong bagay, yung gagawin niyang taktika para maipasok yung tinatawag na huwad na sabat. Ibig sabihin yung huwad na sabat, huwad na kapahingahan na walang nakalagay sa Biblia na ang araw ng linggo ay siyang kapahingahan o sabat ng Diyos. Mula sa una hanggang huling pahina, walang makikitang iyon ay pinabanal o ginawang sabat ng Diyos. Kundi ang sabat ng Diyos na nakalagay sa Biblia ay ang ikapitong araw o tinatawag sa ating wikang Tagalog na wikang Sabado o sa English ay Saturday o seventh day. Kaya naging huwad na sabat yung tinatawag na mark of the beast o yung linggo na tinatawag na pangingilin. Ibig sabihin, a-attend ka ng church kapag dating na ng Sunday o linggo. Dapat meron kang attendance doon. At dapat lahat sarado. Iyon yung tinatawag na parang lockdown o yung tinatawag na rest na day. Ibig sabihin, walang magtatrabaho. Di ba nga katulad nung sinabi ng Panginoon sa kanyang tunay na sabat, bawal rin magtrabaho. Sa Pope, ganun din. Pagdating naman ng Sunday o pagdating sa tinatawag ng marka ng Diablo, bawal rin magtrabaho. And then, sarado lahat ng establishment. At syempre, dapat ipapangilin. Ibig sabihin, nasa church. O ibig sabihin, may attendance ka sa church. City State has said that the earth will become uninhabitable if there is no concrete action taken on climate change. He further asserted on the complexity of the ecological crisis. Listen in to what Pope Francis said. Di fronte a questo non basta ripetere affermazioni di principio. The harm we are doing to the planet is no longer limited to damages to the climate, water and soil, but now it threatens life itself on Earth, and we'll have to live in an uninhabitable world if we don't change things. Potrà vivere in un mondo inabitabile. Kung ipinagbubunyi ng Pope sa kasalukuyan yung tinatawag na Blue Law o Sunday Law o pagpapahinga o pagpapabanal o pangingili ng araw ng linggo para magamot ang climate change at mawala ang abnormal na panahon, marami rin nag-a-advocate nito. Napakarami na mga kilalang tao. Pero kung titignan natin dito sa Biblia, yung ipinagbubunyi nila na unang araw ng linggo ay niisa sa Biblia kahit sa una hanggang huling pahina na walang tinutukoy na unang araw ng linggo ang sabat ng Diyos. Kundi iyon ay sabat ng Diablo na nakalagay sa Revelation chapter 13 verse 16. Rest and improve their mental health, which is a big problem in 2025. They'll list the Sabbath as Sunday, or a person who in good faith observes a day other than Sunday as the Sabbath. 3 times the Supreme Court ruled in favor of the Sunday Blue Laws, and individuals to rest, not just families, but whole communities to all rest on the same day, that it is better for our culture. That was the basis of the Supreme Court rulings. Kung makikita natin dito sa video, ang dami talagang gusto na talagang isabatas, pasinayaan na, simulan na yung tinatawag na Blue Law o Blue Sunday Sabbath Law. Na ibig sabihin, wrong, false, mali o huwad na sabat na taliwas o kalaban ng sabat ng Diyos na nasa Bible. Maraming nagpapahayag na sinasabi na rin nila na isa sa batas na dapat ito. Pinapatunayan nila na about daw sa Bible na ang araw ng linggo ay Sabat. Pero yung sinasabi nila, wala kang makikita sa Bible na ganon. Kumbaga sarili lang nilang adhikain yun para dayain ng tao na maniwala na kapag araw ng linggo ay araw raw ng Sabat. At gagawin nila, kaya sinasabi nilang ina-advocate nila o pinasisinayaan nila na sabihin sa gobyerno para isabatas na ito. Ibig lang sabihin, kung iisipin natin, bakit yun gustong-gusto ng pwersahin? Ibig sabihin, gusto na talagang masimulan yung araw na yun. Ibig sabihin, ayun ang palatandaan na magkakaroon na ng mark of the beast para palitan ang tunay na sabat ng Diyos. At kapag dating na ng mark of the beast, malapit na rin dumating ang Panginoon, hatulan ang tao base sa kanyang gawa o base sa kung ano yung pinili ng tao. Ang sinabi ba ng salita ng Panginoon o sinabi ba ng salita ng tao? Ano yung mas pinili ng tao? Doon titignan ng Panginoon kung saan ang tao ay loyal, kung sa Diyos ba o
sa tao. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Ibig sabihin, kapag nakikita natin ang mga palatandaang ito na magkakaroon ng huwad na sabat, pinasisinayaan na sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, ito yung sign na malapit na rin dumating ang Panginoon. Sabi rito, talastasin ninyo na siya'y malapit na. Ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon na nasa mga pintuan nga. Ibig sabihin, malapit na rito papunta sa ating planetang Earth para tubusin at iligtas yung mga taong ani sa Kanya na tunay nang ngilin ng tunay na araw ng Sabat na salita, utos o batas ng Diyos, na sila yung mga tunay na ani sa Panginoon na hindi pinagpalit ang ikapitong araw ng Sabat o araw ng Sabado na binabanggit ng Diyos sa Biblia. Saan naman tayo bumabase na sinasabi na kapag nangyari na yung time na yon, yung huwad na Sabat o Sunday law, na tayo pumunta na sa kabundukan? Ibig sabihin, yung signal na malapit na rin yung pitong huling salot. Mababasa natin yun sa Matthew chapter 24 verse 15. Sabi rito, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Ibig sabihin, yung kasuklam-suklam na paninira, sinira na ang batas na sakdal na batas na banal na Sabat ng Diyos o ikapitong araw na araw ng Sabado. Kapag nangyari na yun, iyon yung palatandaan na malapit na rin bumalik ang Panginoon. At yun na rin ang palatandaan para ibigay na ng Panginoon ang kanyang pitong huling salot, nakagalikan na ng Diyos na hindi nakikiisa doon sa tunay na Sabat ng Diyos, kundi nakikiisa doon sa huwad na Sabat na inalaban sa Sabat ng Diyos o yung tinatawag na mark of the beast o marka ng Diablo. Kaya sinabi naman doon sa Matthew chapter 24 verse 16 na kung makita na rin natin yung mangyayari na pagpapalit ng araw ng Sabat ng Diyos na ginawang linggo, na ibig sabihin yung talagang sapilitan na isinasabatas na, kapag nangyari na yun ay yung palatandaan na sinasabi na rin tayo ay pumunta na sa kabundukan magsitakas. Sabi rito sa 16, kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nanga sa Judea, ibig sabihin nagre-represent yung nanga sa Judea sa city o syudad. Magsitakas na papunta ng bundok at doon na i-provide yung pangangailangan niya na kahit hindi na gumamit ng digital money o yung tinatawag na kailangan may digital money ka para ma-provide mo yung pangangailangan mo o makabili ka. Pero pag nandun ka lang sa kabundukan, gagawin na natin magtanim, maghanap ng mapagkukunan na iinuming tubig o yung mga kakainin natin, o ibig sabihin pwede rin tayo mag-alaga ng hayop doon para ma-provide natin ang needs natin sa tulong ng Panginoon. Ngayon, bakit naman magkakaroon ng tinatawag na pitong huling salot o magkakaroon ng crisis ng kapighatian? Saan ba natin yun ibinase rin? Maliban dun sa Revelation chapter 16 o 7 last plagues, dito rin natin makikita yon sa Matthew chapter 24 verse 21. Sabi dito, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buwan sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Binabanggit sa pitong huling salot o 7 last plagues na mababasa sa Revelation chapter 16. Nakakonekta rin siya na ipinaliliwanag dito sa Matthew 24 verse 29. Sabi rito, datapot karakarakang pagkatapos ng kapighatian. Diba kaya nga tinawag na kapighatian? Dahil yung pitong huling salot. Sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ibig sabihin, magsisipangatal yung mga kapangyarihan na nakikita natin sa ulap. Ibig sabihin, kaya lang langit yung sinasabi rito. Pag tumingin tayo sa ulap, ang tawag ng iba doon langit na. Nandun yung mga bituin, nandun yung buwan. Kaya naman natin nasabi na kapag dating ng pitong huling salot ay malapit nang bumalik ang Panginoon. Sa pitong huling salot, yung pinakahuli doon, magpapakita na ang Panginoong Jesucristo para iligtas yung mga taong hindi nagkaroon ng attendance sa araw ng linggo sa mga simbahan o tinatawag na kay isa sa mark of the beast o huwad na Sabat. Ngayon, doon na rin mangyayari pagdating ng pitong huling salot na darating na rin ang Panginoong Jesucristo. Saan natin to binase? Dito sa Matthew 24 verse
30. Sabi rito, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Ibig sabihin, lilitaw na ang Panginoong Hesukristo na makikita dito sa langit. Ibig sabihin, yung nakikita nating langit, ang tawag dyan ay ulap. At kung magkagayoy, sabi rito, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Ibig sabihin, iiyak yung mga tao na buhay nung time na yon. At ibig sabihin rin yung mga tao na madadatnan ng Panginoon. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit. Ibig sabihin, parating na rin ang Panginoon na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, ibig sabihin, yung pinagbasihan natin kanina, pagdating ng 7 huling salot, ay doon na rin darating ang Panginoong Hesukristo para iligtas yung mga honest o tapat sa Kanya na hindi pa rin pinagpalit yung tunay na Sabat na araw ng Sabado o ika-7 araw. Saan naman natin ibinase yung tinatawag na susuguin ng Panginoon ang kanyang mga anghel para iligtas yung mga taong honest sa Panginoon na hindi ipinagpalit yung Sabat ng Panginoon na ika-7 araw na araw ng Sabado at hindi rin gumagawa ng masama kundi sa halip sinusunod ang salita o utos ng Diyos o batas ng Diyos. Mababasa natin yun sa Matthew chapter 24 verse 31. Sabi rito, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang. Ibig sabihin yung hinirang, yung mga ililigtas na ani sa Panginoon na katulad ng binanggit natin. Mula sa 4 na hangin ng sanlibutan. Ibig sabihin, sa 4 ng sulok ng sanlibutan. Sa bawat sulok nito may mga ani sa Panginoon sa iba't ibang parte ng sanlibutan o ng ating planetang Earth. Mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ibig sabihin, sa bawat mga sulok, sa lahat ng mga bawat panig ng planetang Earth ay meron pa ning mga honest o tapat sa Diyos. Ibig sabihin ng honest o tapat sa Diyos, hindi ipinagpapalit ang salita ng Diyos at hindi rin gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya nagpapakasama, hindi siya patuloy na nagkakasala, kundi iginagalang niya ang Diyos at ang salita ng Diyos. For clarification, hindi porket nangingilin na ng araw ng Sabat ay maliligtas na. Ibig sabihin, kaya maliligtas ang isang tao dahil naniniwala siya at sinasagawa niya ang salita ng Panginoon. Yung mga nakita natin kaibigan natin nagsisimba sa bawat church kapag araw ng Linggo o Sunday, hindi pa yon yung mark of the beast. Kumbaga, hindi pa sila sumusunod dun sa mark of the beast. Pagkakaroon pa lang ng mark of the beast kapag isinabatas na ayon sa buong mundo na persahang papasunurin yung mga tao na magsimba sa church kapag araw na ng Linggo. Doon pa lang magkakaroon ng mark of the beast. Kaya hindi natin dapat i-judge ang mga kaibigan natin na nagsisimba kapag araw ng Linggo. Kaya ang dapat lang na mas gawin natin ay paalalahanan lang sila para pagdating na ng International Sunday Law o mark of the beast ay maiwasan na nila ang pagpunta sa church ng araw ng Linggo. Matthew chapter 24 verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang ibig sabihin ng ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, na kung tayo magtitiis hanggang sa kawakasan ng sanlibutan na masasama, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo para tayo iligtas sa kabila ng masamang sanlibutan, kung tayo'y mananatiling honest, mananatiling tapat, mananatiling sumusunod sa salita o utos ng Diyos, hanggang sa wakas, kahit anumang mangyaring mga pagsubok, ahon ng persecution, ay hindi natin pagpapalit ang salita ng Diyos. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo'y magtitiis hanggang sa wakas at tayo'y maliligtas.